Yung TGC2, bro. TGC2. Basahin muna natin ang ating scripture. Matthew 28, verse 18 to 20. Okay, pwede nyo rin tignan dito kaso medyo mahirap basahin. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Balikan lang muna natin ano ang ating mission vision sa church na ito. Kung uulit-ulitin, ibig sabihin may hint yan, di ba? Lalo na sa mga nag-exam. So, ito ang ating mission. Next po, Kuya Eric. Yan. Ang ating mission ay to make disciple who will disciple. Specifically sa church natin, sinimplify natin na ito ang ating ginagawa o gagawin. Kung tayo may nagmi-ministry, tayo'y nagmi-minister. So kung tayo may naglilinis ng church, ang intention natin ay dahil nais nating magkaroon ng mga taong maging katulad ni Kristo o sumunod sa ating Panginoon. At ang ating vision naman, total na pag-usapan na to last week, to be the community church in our local and other places. So, lalong lalalim at lalalim yan. Lalo itong maiintindihan, bakit yan ba, pastor, yung ating vision sa church? Siyempre, katulad ng strategic plan ng ni Paul, kapag siya ay nag-start ng church o nagpa-pioneer siya, alam niyo po ba, hindi siya basta-basta kung saang lugar. Una, siyempre, led by the Spirit. Ang Espiritu ng Diyos ang nagsasabi kung saang lugar ang handa na. At strategically, sinisigurado niya yung lugar ay isang magiging sentro ng mabuting balita. Kumbaga, si Paul, hindi siya basta-basta pumupunta sa isang lugar, pinag-iisipan niya. Kaya nga itong Tondo, nagkaroon ng church dito sa Tondo, ang mission ng misyonaryo dito ay dapat meron tayong church sa city. Kasi una talaga ang PH, kung di nyo nalalaman, nagsimula to sa mga province talaga. And then ang dami na sa probinsya, and then they saw dahil nga galing sila sa Amerika, nakita nila na isang magandang strategy ang makapag-start ng church sa syudad. Kaya ang una nilang itinayo ay sa Pasig. Pangalawa, yung sa Tondo o Sampaloc or Tondo. Ayan yung mga strategic. So, ang pagkilos ng Panginoon ay minsan hindi natin maunawaan, minsan naman ay puno din ng karunungan. At kung hindi nyo natatandaan, hindi nyo alam, ito pala ako rin, nagulat ako. Ang unang superintendent natin, kung di ako nagkakamali, o ano man tawag sa kanya, sa buong national, ay hindi isang Pentecost pastor. Isa po siyang Baptist pastor. So you see the wonder, no, ng body of Christ. Kasi iniisip natin, parang that's how the body of Christ work. Originally, Baptist talaga siya. Tapos, kung di ako nagkakamali, babalikan ko yan mamaya. Ang tumulong sa kanya para makapag-mission dito sa Manila ay mga Assembly of God. Yan. Ayun yung mga kapatid natin, mga Pentecost. Kaya makikita mo ang pagtutulungan talaga ng body of Christ. Unlike sa nakikita o naririnig natin nowadays na parang nag-aaway, no? Pero that's not the true image of body of Christ. Ang talagang church ay nagkakaisa for one mission. At yun ang mission natin dito sa Tondo. O ang vision natin. Ang tinitignan natin ng Tondo na isang araw, ito ang magiging kublihan ng barangay na ito at ng ibang barangay sa paligid na ito. At tatanda ako, maaring hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatawagin ng Panginoon sa lugar na ito. Pero syempre, may establish namin kayong mga manggagawa at may ma-establish tayong isang pastor dito na maglilid sa inyo sa Panginoon. Hanggat maaari, hindi tayo kukuha sa ibang lugar.
dito mismo sa church natin. Kasi dito, kilala nyo yung mismong, mas maganda na kilala nyo yung pastor, strategically. So, balikan na natin. Ang second quarter natin ay Mission Vision. This April, Great Commission. May, making disciples. And June is the body of Christ or the church. And last week, dyan natin na pag-usapan yung TGC Sermon Outline or the Great Commission Sermon Outline. What is the Great Commission? Ano ba to? Kaya siya tinawag na the Great Commission, hindi siya the Great Mission. Alam niyo bakit? Bakit hindi nila the Great Mission, Pastor? No. Parang okay din naman no, kung tawaging the Great Mission. Mas madaling intindihin. Kaya pag tinawag commission, tinalaga talaga. May ina-assign ng Panginoon. Hindi lang siya parang mission lang na naisipan, kundi talagang ito ay in-establish ng Panginoong Hesus at nais niyang ipagpatuloy natin. So ito yung nais niyang ipagawa sa kanyang mga anak. Ano ba importance nito? Kung natatandaan ninyo, ano ba kahalagahan ng Great Commission? Mahalaga ito dahil ito yung nagbibigay kaligayahan sa Panginoon. Ulitin ko po sa inyo. This is His joy. At ang Great Commission, importance niya, hindi maliligtas ang tao kung hindi nila maririnig ang Great Commission, kaya mahalaga. Kung hindi nila maririnig ang mabuting balita. Maraming pupunta sa impyerno na hindi man lang naunawaan ang mabuting balita. At kung ano pa, kung gusto nyo balikan ninyo. So bakit? Why Great Commission? Bakit siyang tinawag na dakila na komisyon? Parang isang bagay na sobrang taas. Natatandaan nyo po ba? Kasi kung hindi nyo natatandaan, at hindi tumakbo sa isip natin last week to, malamang hindi natin na-apply yung natutunan natin last week. Sa akin, last Friday ba to? Napunta kami sa isang lugar ng aking asawa, tapos meron doon na isang tao na kasama namin. Ngayon, perfect yung sitwasyon. Mag-isa lang siya, walang ginagawa, lalaki, at nagbubulay-bulay lang, tahimik lang. At hindi siya makakaalis, hindi rin siya makakatanggi. At may pagkakataon ako makipag-usap sa kanya. So, sabi ko, last week, Lord, ang natutunan ko last week, personally, ang mga anghel, umiiyak sila or parang inggit na inggit sila sa akin dahil hindi sa kanila ibinigay yung pribilehiyo na ibahagi yung mabuting balita. Na itong tao na ito, hindi niya alam yung mabuting balita. Hindi niya alam na kung paano siya tatanggapin o magiging kalugod-lugod sa Panginoon. So yung prayer ko, bago ko siya kausapin, Lord, open my spiritual eyes. At yung conviction na binigay sa akin ng Panginoon, pinaalala niya yung aking natutunan last Sunday. Alam mo ba ang mga anghel, inggit na inggit sa iyo? Tapos ikaw naman, nahihiya. Hindi dapat. Dapat, kung meron ka mang pinagmamalaki sa buhay mo, hindi yung kung ano yung narating mo sa buhay, hindi yung nakagraduate ka, hindi kung ano yung meron ka, may cellphone ka, hindi yung kung ano yung mga material na meron ka, kundi dahil ikaw ay may pribilehiyo na ibahagi ang mabuting balita. Kayo mga kapatid, last week, how did you apply yung inyong natutunan last week? Ano yung revelation ninyo last week sa Panginoon? Kasi unless you have this revelation from God, doon mo lang talaga may apply kung ano yung iyong natutunan. Pero this is not something to feel bad about. Okay? Hindi na something na parang nakakahiya naman. Normal, nakakahiya, pero hindi na dapat pa itong dapat i-condemn pa natin yung ating mga sarili. Ngayon, kung nakikita natin yung ating mga pagkakamali, kahinaan, ang dapat natin gawin ay magsimula uli. Yun naman yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Okay, yan. Mas maayos, no? So, ngayon naman, ay muli ang ating pag-uusapan, The Great Commission, Part 2 naman ito.
So last week ay introductory. Ngayon naman ay pag-aaralan natin yung mismong verse. Talagang word by word natin itong pag-aaralan. Yung huling bilid. Kaya ano ang Great Commission? Ito ang huling utos. The command of the Lord, not opinion. Bakit mahalaga ang Great Commission? Kasi kapag ginagawa mo ito, nagpapatotoo ito sa iyo na isa kang anak ng Diyos. And syempre, it's a test of faith for us to know kung hindi natin na ibabahagi yung mabuting balita, there's something wrong. And if there's something wrong, kailangan ayusin natin kung ano yung mali na yon. Tama po ba? Ayun lang naman yun. Wala namang personalan na. Kahit di naman ako may kahinaan sa pagbabahagi, huwag kayong mag-alala. Aminin ko sa inyo, para naman makarelate ang bawat isa. Matagal na akong Kristiyano. Mahigit, siguro magte-20 years na rin. Or more than 15 years. Matagal na rin ako halos nagpapastor. Siguro almost 5 years na rin ata. Simula nung inordain ako ni pastor. Pero, may puwang sa puso ko yung challenge sa pagbabahagi ng mabuting balita. So, I relate with you. Pero, hindi dapat siya manatiling ganon. Tama po ba? Kasi kung mananatiling ganon hanggang huli, may problema. Baka akala ko ako'y ligtas. Kasi ang tunay na nakakaunawa ng pagliligtas o nakaranas ng pagliligtas ng Diyos, ang isang epekto nito, hindi mo siya maiwasang ibahagi sa iba. Ayun talaga po yung isa sa mga malaking impact kung ikay isang anak ng Diyos. Isang malaking senyales na ikay isang anak ng Diyos, magbibigay kapayapaan sa iyo na anak nga ako ng Diyos kapag nagagawa mong ibahagi itong mabuting balita. Bakit? Huwag kayong mag-alala, pag-aaralan natin yan. So para di nyo makalimutan, meron tayong magandang outline na marirelate kayo. Sige po, Kuya Eric. Yan. Habang binabasa ko itong verse na ito, yung kaninang binasa natin, para siyang burger. Sabi mo sa katabi mo, burger. Burger ka sa akin, sabi ni Malupiton. Burger ka sa akin. So, hindi nyo makakalimutan to. Mahalaga na maintindihan natin ito. Ang verse na ito ay una, may promise sa umpisa. At meron din siyang promise sa huli. Okay, tandaan nyo ha. Ang verse na Matthew 28, verse 18-20 ay parang burger. Pinagigitnaan siya ng dalawang pangako. At pagkatapos ng pangako, nandun yung command, at merong, ayun yung mission, at nandun yung command. Meron din command bago uli yung promise. Para siyang burger talaga. Pwede bang gano'n yung katabi mo? Yung katabi mo, gano'n kayo na ba? Burger ka sa akin. Ganyan, burger ka sa akin. Kakain tayo ng burger, spiritual burger. I don't know kung yung ibang theologian ginawa rin to, no? Pero it's so clear to me na ang Matthew 28 verse 18 to 20 is really like a burger. Bakit, Pastor? Kung tatanungin ko kayo sa verse na ito, ano sa tingin nyo yung pinaka-pinapagawa ng Panginoon? Sige, basahin nyo yung verse na yon. Ano dyan ang pinaka-sentro ng mensahe ng Matthew 18:20? So, hindi nyo, hula lang, ano sa tingin nyo? Yung ba yung all authority given to me? O yung ba yung go? And therefore, go? Yan ba yung make disciple? Yan ba yung teach them to obey all or baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit? Alin dyan yung pinapagawa ng Panginoon or the action verb? Kung isipin natin, yung action verb dyan, parang yung go, di ba? Kasi from the word go, action na agad yon. Pero iba po sa Griego. Parang ito siya, mga kapatid, kasi. Hindi ko na ilagay sa screen. So, parang ito siya. Kung titignan nyo, isasend ko na lang sa GC, ayan yung in Griego, yung pagkakakonstruct niyan. Pero,
kung babasahin mo siya sa Griego, hindi yung go ang action verb, ang pinaka-pinapagawa talaga ng Panginoon dyan. Ang pinapagawa ng Panginoon sa verse na ito ay make disciple. Pwede ba Kuya Eric paki-flash uli yung unang verse? Kung mababalikan na. Next na lang, next slide. Next slide na lang. Doon sa burger pa din, yung second burger. Yan. So, mga kapatid, ito talaga ang pinapagawa ng Panginoon sa atin, sa verse na ito. Make disciple of all nations. Ito, hindi ko to gawa-gawa. Okay? This is really the context of this verse. Kahit mga theologians and scholars, kung babasahin nila ito sa Griego, ang pinaka-sentro ng mensahe, ang pinapagawa talaga dito, yung patty. Ito yung patty niya. Ito yung buns. Kasi ito yung mga side dish or mga nilalagay dyan. So, sinasabi dito, para mas maintindihan ninyo, you will make disciples, so therefore you go. Ayun ang ibig sabihin nun. Na magdidisipulo kayo, kaya kayo ay hahayo. Hindi kayo hahayo para magdisipulo. Magdidisipulo kayo, o gagawin nyo yung mga tao maging tagasunod ng Panginoon, kaya kayo hahayo. Ito yung sentro talaga, the central message, the patty. Ngayon, ibabaptize nyo sila in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit dahil nga, gagawin nyo silang disipulo. Ngayon, para maging disipulo sila, ang gagawin mo sa kanila ay ibabaptize nyo sila sa Ama, Anak, at Banal na Espiritu. At ganoon din dito sa tatlong command. Yung last. Tuturuan nyo silang sundin lahat ng inuutos ko dahil, anong dahilan? Dahil sila ay dapat maging disipulo ng Panginoon. So sa verse na ito, ilan ang promise? Dalawa. Ayan, Vance, iba? Burger nga to. Ilan ang commands? Actually, tatlo siya. Tatlo yan, tatlo. Kanina, medyo kulang lang yung kanina. Tatlong commands yan. Ang command ay, hahayo kayo. Pangalawa, babautismohan nyo sila. Pangatlo, tuturuan nyo silang sundin lahat ng aking inuutos. Okay, nagigets nyo na yung verse. Madali bang intindihin yung burger natin? Okay, balik na tayo doon sa ating pinag-uusapan. Next slide. Ngayon, ang Diyos, wala siyang ipapagawa sa atin bago ang command. Bibigyan niya muna tayo ng promise. Kasi ang Diyos, hindi siya yung parang utos lang na utos, parang wala siyang pakialam sa atin. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan, kakayahan at kapangyarihan. Kasi, yun lang yung paraan para magawa natin yung kanyang pinapautos sa atin. I remember doon sa seminar, walang ipapagawa ang Diyos sa iyo nang hindi kanya bibigyan ng kapangyarihan, kakayahan, o kahit anong pangailangan mo para magawa ito. Ulitin ko mga kapatid, kung may command si Lord sa iyo, bibigyan kanya ng kakayahang masunod yung kanyang inuutos sa iyo. Ngayon, ang promise ay, Jesus came out and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Ito yung pangako para masunod natin yung tatlong command. Tsaka mangyari yung pinaka-main mission natin. Ang sabi ng Panginoon, nasa akin lahat ng kapangyarihan, hindi lamang dito sa mundo, maging sa kalangitan. Ibinigay sa Kanya. So ano man yung ating mga pagsunod sa Panginoon, we are motivated not by might, not by strength, but by the Spirit of the Lord. Etong Great Commission is an impossible mission. Imposible to. Hindi to posible talaga. That's why Great Commission requires faith. Pananampalataya talaga ang susi dito para maganap natin. It's so impossible na hindi natin to magagawa nang wala tayo sa Panginoon. At kung walang pangako ang Diyos. Kaya tanggapin na natin ang katotohanan, imposible ito.
Kasi iniisip natin, imposible to, hindi ko nagagawin. Hindi, tanggapin na natin na imposible talaga to. Sa tao. Pero sa Diyos, posible. Tatanggapin ko, nasasabihin natin, hindi natin kaya to. Amen. Pero hindi natin tatanggapin na hindi natin magagawa to dahil kaya natin to sa biyaya lang ng Panginoon. Ulitin ko po, hindi natin to kaya sa sarili nating lakas. Kaya tanggapin na natin na magagawa lang natin to sa biyaya ng Panginoon. Kaya kung meron man nakakagawa nito, hindi dahil sa kanyang lakas, kakayahan, karunungan, kundi dahil lang sa biyaya ng Diyos. Kaya yung may mga tao nagsasabi, hindi ko po kaya yan. Okay, very good, yun na nga yun eh. Talagang sinadya ng Panginoon, may mga bagay na hindi natin kayang gawin para doon natin masasabing only by His grace. Amen? Sino ditong gusto magsabi, ay naku, by grace of God lang. Kasi doon mo naman masasabing biyaya ng Panginoon. Minsan, bakit natin nakakilimutan na bigyan luwalhati ang Panginoon sa ating mga ginagawa? Kasi madalas iniisip natin sa sarili nating kakayahan. Pero kapag may nagawa natin, yung imposible, nagawa natin bigla, doon natin masasabi, Lord, thank you. Dahil lang to sa biyaya mo. So, it's not an excuse that it is impossible. First, tanggapin mo na imposible ito, pero tanggapin mo din na magagawa mo ito sa biyaya lang ng Panginoon. Kaya lahat ng mga tinawag ng Panginoon, kung ano man yung nagagawa natin sa Diyos, ano man ang katungkulan, pastor man o bishop, ano man yung ating narating, ilang taon man na tayo sa pananampalataya, hindi dapat nino man magmalaki dahil ito'y sa biyaya lang ng Panginoon. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang biyaya ng Panginoon? Alam nyo kayo, mga complicated people kayo. Tayong lahat. Hindi natin gusto ng common. There are times gusto natin yung special. Minsan gusto nga natin gawin yung mga bagay na mahihirap, di ba? The complicated as it is, parang mas masarap siyang i-achieve. Kasi there's glory in it eh. Di ba kapag ang hirap tapos nagawa mo, ang sarap gawin nun. Mas komplikadong lutuin, mas masarap, di ba? Kung prito-prito lang, prito. Kung mapipiliin ka, di ba? Pritong isda o kare-kare? Iba, hindi mahilig sa karne, no? Pero kung sa ano lang din, pipiliin mo na yung talagang the best. And that's who we are. Last week, natuwa ako sa mga nag-exam. Nung una, parang ayaw, may exam, ganyan, parang, pero nung nakikita mo na sila, na nag-e-exam, nag-e-enjoy na. Sabi ko, bakit ito nag-e-enjoy na? I'm not expecting na talagang ang saya-saya nila. Although, syempre, nandun pa rin yung hassle. Pero makikita mo, di ba, nandun yung joy eh. You find meaning and purpose in life. Kapag nagagawa mo yung bagay na akala mo noon, hindi mo kaya, pero nagagawa mo. At hindi mo lang nagagawa, na-e-enjoy mo pang gawin. So, in Ephesians chapter 1, 21-23, says, far above all rule and authority and power and dominion and every name that is named not only in this age but also in the one to come. He put all things in subjection under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Mga kapatid, yung iba, para naman madagdagan yung kaunawaan natin, hindi porket binigay lang ng Ama kay Jesus. Kung babasahin natin, parang binigyan lang si Jesus ng kapangyarihan, no? Parang hindi galing sa Kanya. No, hindi po yun yung totoo. All authority is all under the Lord. God, Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ngayon, bakit dito sinasabing binigay? God or the Father is just declaring na sa Kanya ang kaluwalhatian. Ganon din si Jesus, di ba? Pag sa Ama, ano sinasabi niya? Sa Kanya ang kaluwalhatian. Pag ang Ama, ganun din sinasabi sa Anak, sa Kanya ang kaluwalhatian, sa Kanya ang kapangyarihan, ganun din sa Holy Spirit, di ba? They just commend one another. Kumbaga, they just agree to one another. Hindi porket parang
ay binigyan lang siya ng kapangyarihan ng Ama, therefore hindi sa kanya galing yung kapangyarihan. Hindi. In the beginning, ang all authority is in the Lord Jesus Christ already. Pero dahil nga nagkatawan tao siya, sinadya niyang hubarin. Amen? Yung pagiging kapantay ng Diyos. Kaya nung hinubad niya willingly, nung muli siyang nabuhay, binalik sa kanya. Naibalik sa kanya sa kapangyarihan ng banal na spirito na bumuhay sa kanya at hindi porket. Alam nyo, ito yung mga heresy na gagamitin sa inyo. Iwiwin kayo, sigurado. Ayun yung mga verses na gagamitin sa inyo. Ba't ganun si Jesus? Sabi sa Bible, binuhay lang siya ng Holy Spirit. Diba? Hindi ibig sabihin na binuhay siya ng Holy Spirit ay hindi na siya ang buhay. Sadya niya talagang kinuha yung kamatayan para sa atin. Hindi dahil sa no choice siya. He willingly did it. Ibinalik lang ang nararapat na sa Kanya. Kanya din talaga yon. Kinikilala lang siya ng Ama at ng banal na spirito, ganun din. So, huwag kayong papalito. Kasi maraming sa atin, nagulat ako, may isa pang worker dito, tumutugtog noon, ang sabi niya, mas mataas ang Ama talaga sa anak. No, hindi po. Heresy po yun. Gusto ko pong linawin sa inyo, lalo na kung tayo napakatagal na natin sa pagiging Kristiyano, kung tayo 30 years, 50 years na, dapat tayo mas nakakaunawa nito. 10 years ka na, 20 years ka na, hindi dapat manggagaling sa iyo yung mga ganong heresy. And unfortunately, I heard someone even saying, syempre as a pastor, gusto ko kayong ingatan, may naniniwala kay Kibuloy dito sa church na to? Kibuloy po is a heresy, heretic. He claimed that he is God. Mga kapatid, napakasakit marinig bilang pastor na malaman namin sa inyo na yung kahit nga hindi mananampalataya, kinikilala silang. Tapos tayo, na napakatagal na natin sa pananampalataya. Hindi ito pang iinsulto sa tagal natin sa pananampalataya. Wala to sa tagal o sa kung sino tayo. Pero ano ba yung pagkakaunawa talaga natin? Nasaan tayo? Where are we coming from? Darating ang panahon, ang Panginoon, sasabihin niya, I never knew you. Kala natin, kilala natin ang Panginoon. So let's take it as a challenge. Mga kapatid, lalo may nakikinig pa kay Soriano. Heretic po yung mga tao na yun. Matapang ko po sabihin, equipping to, di naman naka-public to eh. Kasi baka marinig tayo, kapitbahay natin. Heretic din po yun. So dito, nililinaw ko lang sa inyo na ang Panginoon, hindi dahil ibinigay sa Kanya, sinasabi dito na binigay sa Kanya ng Ama ang kapangyarihan, dahil wala siyang kapangyarihan at ang kanyang kapangyarihan ang gagaling lang sa Ama. No, kinikilala lang ng Ama na siya ay karapat. Dapat uling tanggapin yung kapangyarihang hinubad niyang minsan para sa atin. Intindihin niyo po yan. Maigi. Sinasabi ko po ito na may pagmamahal sa inyo. So may promise bago niya ipagawa sa atin. Ito kapayapaan natin. Kung may papagawa ang Diyos, tayo ay ahayo, magbabautismo tayo, at tayo ay tuturuan natin ang mga tao dahil ang lahat ng kapangyarihan ay nakay Jesus. Hindi sa tao, hindi sa reliyon, kundi sa ating Panginoong Hesus. Hindi sa Ama lang at hindi lang sa Holy Spirit, kundi sa Ama, Anak at sa banal na Espiritu. So may church kayo mga kapatid, doon po kayo makinig. Ay nagiging problema natin kung sino-sino na pinapakinggan natin. Kung hindi po dito kayo sa church makikinig, make your decision. Kailangan nyo pong mag-decide on your own. Hindi ko naman po kayo pinagdadamot sa ibang tagapagturo, pero kung may ibang tagapagturo, magsabi naman kayo sa amin. At meron din tayo maraming tagapagturo din sa denomination natin. Kung gusto nyo ng ibang approach or ibang,
Marami naman. Sumama kayo sa seminar natin or sa mga, meron din silang Bible study. Kung gusto nyo ng prayer araw-araw, pwede ko kayong i-connect sa mga church na araw-araw na nagpe-pray. Hindi sa kung sino-sinong hindi nyo kilala. Wag ko naman sana mababalitaan sa inyo yun. Delikado po yun. Okay mga kapatid? Kung ano yung nakikita nyo sa TV, magtanong muna kayo, Pastor, sino ba to? Hindi naman sa pastor. Yung mga kuya at ate natin dito, they are well-informed. They know it. Diba? Huwag tayo mahiya magpakumbaba dahil baka magulat-gulat na lang tayo pagdating ng Panginoon. Hindi kita nakikilala dahil si Kibuloy ang pinapaniwalaan mo. Hindi, kay Jesus sa mga naniniwala, pero naniniwala ka pa rin kay Kibuloy. Nag-iingat tayo, mga kapatid. So, yan ang pangako. Lagi niyong iisipin na magagawa natin to dahil ang lahat ng otoridad ay naka Jesus. Kaya pag nag-share kayo ng gospel, you can expect signs and wonders. Huwag kayong mahihiyang mag-pray. Halimbawa, may sakit. Gagaling ba to? Pag pray mo na gumaling, ang Diyos nang bahala sa kanya. Kung hindi siya gumaling, si Holy Spirit na mangungusap sa kanya. Hindi, kailangan mo yan sakit na yan. Basta ang part natin, maniwala sa Panginoon. You pray for Him. Ano ba talaga misyon ng Panginoon, di ba? Magpagaling ng mga may sakit. May sinabi ba siyang hindi ko pagagalingin ng mga may sakit? Susundin lang natin as it is. Pastor, parang hindi siya pagagalingin ni Lord. Wag mo. Let's pray. Kung ikaw gusto mong gumaling pag may sakit ka, amen? Ganon din tayo sa mga ating pinag-pray. So expect, kapag tayo, natatakot tayo mag-share ng gospel, dahil parang wala tayong power, wala ka talagang power. Ang power ay na kay Lord lang. At siyang bahalang mag-convince. We do the telling, He do the selling. Ulitin ko. Ikaw lang ang magsasabi, si Lord nang bahalang mag-convince. Kaya nga, yun nga, yung last Friday, sasabihin ko, ikaw nang bahala. Sabi niya nga, Roman Catholic po ako. Tapos nung sinashare ko sa kanya yung gospel, nanlaki yung mata niya, ganun po ba yun? Sabi niya, at syempre, sinundan ko na agad, ganun ka kamahal ng Panginoon. Alam niyo, hindi dahil pastor ako, nag-share ako ng gospel. Aaminin ko sa inyo ngayon pa lang ako nag-aapoy sa pag-share ng gospel. Nagsisimula pa lang uli ako. Noong mga una, nakapag-share na ako, nawala, tapos ibalik, nawala, balik. Dapat pastor ka na, dapat nag-share mo na yun. Yun nga po ang sinasabi ko sa inyo eh. Sabi ko nga sa mga pulpit ministry, mahirap po yung pinag-uusapan natin dahil kailangan, pinamumuhay natin kung ano yung tinuturo natin. Ituturo natin pero di natin ginagawa. Mas malala pa tayo sa mga hindi nakakaunawa nito. Kaya mabigat sa amin, tagapagturo. So that's the promise. Second ang promise ay syempre doon tayo sa command. Go therefore. Sabi niya, humayo kayo. Now this is so close to me. Just one word pero iba na yung tinanggap ko sa Panginoon. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You shall be my witness both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and even to the ends of the earth. And he said unto them, Go ye to all the world and preach the gospel to every creature. Ako po mga kapatid, hindi ako nangangarap mag-abroad. Hindi ako parang tao na parang gusto kong pumunta sa ibang bansa, tapos mamasyal. Kahit pasyal lang. Hindi ko talaga. Para sa akin kasi gusto kong makita sa Pilipinas, sa Pinas naman, maganda naman ang Pinas, di ba? Para sa akin. Pero parang hindi ko nakikita yung sarili kong pupunta sa malayong lugar, tapos mamasyal, ganyan. Pero, alam mo sa word na ito na go, nagising-gising ako eh. Kasi hindi niya sinabing move eh.
Di ba merong locomotion, gumagalaw ka pero hindi, para nandun ka lang sa ano? Galaw, ano tawag doon? Sa high school. Yung gumagalaw ka pero you're in the place lang. Galaw locomotor ba yon? Di locomotor. Tama? So yung galaw di locomotor, yung gumagalaw ka pero nandun ka lang sa lugar mo. Pero yung galaw locomotor, ito yung gumagalaw ka pero umaalis ka from the point A to point B to point C and point D. Ngayon, mga kapatid, ito po, tanggapin nyo man o hindi, ito ang gusto sa'yo ng Panginoon. Pupunta ka talaga sa ibang lugar. Hindi man permanently, pero ang Diyos, literal to mga kapatid, biblical. Tinatawag niya tayo hanggang saan? Hanggang to the ends of the earth. Una, syempre, Jerusalem natin. Ano ang ating Jerusalem? Syempre, yun ang ating pamilya, ating mga kaibigan, ang kasunod yun, Judea, yung mga kapitbahay na, yung ating mga nasa paligid. Pagkatapos ay Samaria, yung medyo malayo-layo na. Ang mga Samaritan, iba na lengguwahe, iba na kultura niyan, hindi mo nakatulad. Maaring ibang kulay na, so kailangan pag-aralan mo yung lengguwahe nila. At ang pinakamatindi, to the ends of the earth. Nakikita nyo ba yung sarili nyo na pupunta sa isang lugar na napakalayo? Alam nyo, ako din, personally, hindi ko makita. Kasi sa tingin ko, dapat dito ako tinawag ng Panginoon. Hindi kapatid eh. Hindi yun ang bilin ng Panginoon. Kailangan talaga nating humayo sa ibang lugar. Either ikaw mismo ang pupunta, or either susuportahan mo yung pumupunta sa malayo. Pero mas maganda kapatid, subukan mo din na ikaw ay humayo sa ibang lugar. Pero syempre, bago ka humayo sa ibang lugar, ano yung pinapauna ng Panginoon sa atin? Ang ating pamilya. Mas madali mag-share sa ibang tao kaysa sa pamilya. Amen? Totoo naman. Pero mga kapatid, mas totoo na talagang bukal sa puso mo na alam mo yung mabuting balita, nararanasan mo ito kung mismo sa pamilya mo nababahagi mo ito. Ayun talaga ang pinakatotoo. Yung pinakaumpisa ng pagmamahal natin para sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Unahin natin yung pamilya natin. Now, darating talaga sa punto, kahit anong gawin natin sa pamilya natin, hindi talaga pa sila tumatanggap. Basta nagawa mo na lahat ng part mo sa kanila, ngayon, susunod ka naman sa iyong Judea. Lalayo ka naman. Pupunta ka naman sa kamag-anak, sa mga kaibigan. Isa-isa lang. Si Abraham, hinahangaan natin yung full submission niya, no? Umabot sa punto kahit sarili niyang anak, iaalay niya sa Diyos. Sa tingin mo, nangyari yung instantly? It's by process. Ayun yung tinitignan natin pinakamagandang pagsunod sa Panginoon. Full submission. Ngayon, kung tinitignan mo yung sarili mong, ngayon pa lang, hindi ako aabot sa full submission, hindi ka talaga makakarating sa full submission sa Panginoon. Kung ngayon pa lang, iniisip mo na kapatid, hindi ko kayang magmisyon at parang hindi ko naiisip na magmimisyon ako, hindi talaga mangyayari yun sa iyo. Dapat open ka sa Word of God. Una, sa pamilya natin, pagkatapos sa ating mga kamag-anak at kaibigan, pagkatapos sa kamag-anak sa Maria, ayan na yung mga hindi mo kakilala masyado o medyo malayo na yung kultura sa'yo.
Kapag medyo nabibigatan na tayo sa Great Commission, balikan nyo yung promise. Okay? Ulitin ko ha. Kapag medyo parang, kaya ko ba yan, balikan mo yung pangako sa Great Commission. Kaya ngayon, open na ako, na baka isang araw nga, dalhin ako sa bundok ng Panginoon para mag-share ng gospel. Kasi hindi naman niya sinabi ditong move eh. Sinabi niya, go talaga eh. Tapos hindi niya lang sinabing go. Ano ba sinabi niya? Yung mga lugar. Talagang gusto niya linawin. Una, sa iyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, hanggang sa mga hindi mo kakilala, hanggang sa pinakamalalayo, sa pinaka hindi mo abot. Sa Pilipinas, ano ang ends of the earth? Anong pinakamalayong bansa sa Philippines? Kuya Eric, pwede pa pakitingin sa Google? Ano ang pinakamalayong bansa sa Pilipinas? Kasi iba't iba yung pinakamalayo, di ba? Sa iba, pinakamalayo, China. Tayo, kapitbahay natin si China. To the ends of the earth. So, ready nyo na yung mga passport po ninyo. Pero bago nyo i-ready yung passport ninyo, maging responsable tayo sa ating Jerusalem. Or it is kind thing to say, paano kung mismong Jerusalem mo, hindi mo nasisharean ng gospel? O tumigil ka na sa Jerusalem mo? Sa tingin mo, kapatid? Kung tumigil ka sa Jerusalem, makakarating ka ba sa Judea? Yan. Kung tumigil ka sa Judea, makakarating ka kaya sa Samaria. Kaya huwag kayo agad matakot na, hindi ko kaya to the ends of the earth. Huwag mo na ton. Hindi mo talaga mararating yung level 10, kailangan mag-level 1 ka. Tayo kasi inuunahan na natin ang takot eh. Hindi ko kaya mag-mission. Batid. Doon ka muna sa pamilya mo, sa pinakakaya mo. The level 1. Ginagawa pa ba natin yung part natin para dala sa church yung mga mahal natin sa buhay? Napagpe-pray pa ba natin sila, yung salvation nila? Mga kapatid, hindi po biro ang impyerno. Kung tayo nga mga Kristiyano, hirap na tayong i-work out your salvation, di ba? With fear and trembling. Paano pa yung mga unbeliever? Hirap na sila. Kala ko ba mahal nyo sila? Di ba? Kung mahal natin sila, gagawin natin lahat ng part para lumapit sila sa Panginoon. Kung minsan kahit sa pilitan, gagawin na natin. Sabi nga ng isang African preacher, if your child don't go to church, what will you do? Sabi, you just let them. Spank them. Paluin mo. Ayaw na talaga. Ginawa mo na sa isang pagmamahal, pag-aamo, may reward kapag nagsimba. Diba? Gawin mo lahat, pero last option kung ayaw talaga, spank them. Oo. Totoo yun. Anong gusto mo? Masaktan sila sa palo mo o masaktan sila sa impyerno? And that's the challenge. Pero wag muna kayong palo ng palo agad. Hindi naman yung first option natin. Sabi ni Pastor, paluin na kita. Lambingin mo muna, di ba? O, anak, magsimba tayo. Di ba? O anak, pag nagsimba ka, kakain tayo sa ganito, ganyan. Kailangan gawin natin yung part natin for our family. Dahil babalik na ang Panginoon. Ang sabi ng Diyos, kung iniisip mo matagal pa ang pagbabalik ng Diyos, ikaw ay napapahamak na. Kung inisip natin, matagal pang babalik si Lord, napapahamak na tayo. Pati ang ating pamilya, ating mga sarili. May tinatawag sila ngayon gentle parenting eh. Ayun yung mga uso daw ngayon kasi yun na daw yung tinatanggap ng society. I'm not against it. Tama naman talaga. Gentle parenting is a good parenting. Pero, alam mo saan ba nanggaling ang gentle parenting? Sa West, di ba?
Ano nangyari ngayon sa generation ng West, sa Amerika? Ang titigas ng ulo. Pagdating sa pagsubok, depressed people. Hindi nakakatikim ng adversity quotient. Kumbaga, hindi nila natitikman yung may mahirap, sakit. Wala. Puro lahat, pakiusap, paunawa. Minsan, mga kapatid, kailangan talaga. Maganda kultura ng Pinoy. Pero wag naman yung extreme na parang yung dati, nung panahon ng gera, paluluhurin ka sa munggo. Kasi trip-trip lang ata yun. Hindi naman masama yun. Hindi ko sinasabing masama yun dahil may natutunan tayo doon. Pero may tamang panahon para sa bagay na yon. Pero yung tatanggalin natin yon, naku, hindi ata maganda yon. Because part of this world is pain. Talagang parte ng mundo ang hirap at sakit. At minsan, mararanasan talaga yan ng mga anak natin. So, sa command na ito, sinasabi ng Panginoon, dapat open ka mag-abroad. Ayun yung one word na yan, go. At when you go to the farthest end of the earth. Gusto mo bang pumunta sa malayong lugar? Sa ngayon, parang inisip natin, parang hindi ko kaya. Maintindihan ko yan kasi sa Jerusalem pa nga lang, hirap na tayo eh. Pero alam mo mga kapatid, buksan natin yung mga mata natin. Sabi ko nga sa inyo last week, ang Great Commission is not a burden but a privilege. Na isang araw, makikita natin yung kagandahan nito pag nasa langit na tayo. Kapag may mga lumalapit na sa'yo at nagpapasalamat, thank you for sharing the gospel with me. Tapos yung pamilya mo, nakikita na nakasama mo sa langit. So, you're ready to go. Buti na lang, asawa ko, gusto niya mag-abroad eh. Kaya medyo agree na ako, dear. Sige, pwede na tayo mag-abroad. Kailangan ko maranasan mag-aeroplano. Di pa ako nakapag-aeroplano eh. Dapat open na ako sa idea na yun. Kasi we don't know kung hanggang saan tayo dadalhin ng ating Panginoon. Sino dito abroad lang? Wala mo ng mission, usapang mission. Sinong gusto mag-abroad? Taas ang kamay. Mas maganda mag-abroad kapag may purpose. Ano yan? Ano yung, nasa abroad ka nga, selfie ka ng selfie. Ano meron? Parang gusto mo ipakita sa mundo na parang narating mo to. Pero sabi nga ng Panginoon, yung mga foolish people, iba sila mag-isip eh. Iba yung mga wise people when they think. Last Sunday, napakinggan namin kay Pastor yun. Tatawa na lang kami, pero deep inside, ang sakit eh. Iba rin, pag nagturo, matanda eh. Yung mga mangmang. Ang mga marurunong. Pero iniisip ko rin nga, may katotohanan eh. What's the sense? Ang ganda ng napopost mo sa social media. Katanong ko lang, anong sense nun? Okay. Likes. Gaano ba kasarap yon talaga? Kasi ako naramdaman ko din naman yun sa mga, parang sarap na may natutuwa sa mga, ganyan, nakikita nila, ang dami mong achievement, parang ganun. Pero what's the sense? Yung end of all, what's the purpose? Hindi ako nang babasya, mahilig mag-post ako, go post nyo lang yan, syempre. Pero gusto ko lang tanongin, what's the sense of it? Na parang yung nakikita natin sa Instagram, ang gaganda, parang napunta niya ibang lugar, okay, I get it. Pero lahat tayo haharap sa Panginoon, ano mangyayari? Anong mangyayari sa 20,000 likes or heart ba yun sa Instagram? Anong mangyayari sa 2 million likes na yan na napangiti mo sila for 1 second, 2 seconds? Anong meron? And the problem is, we are into it more than to the most beautiful thing in this. Sabi ng Panginoon, di ba ano ba ang maganda? Napakagandang pagmasdan ng mga taong nagpapahayag o nagdadala ng mabuting balita. Oy, hindi ko kayo pinipigilan ng my day. Last time, nag-my day ako, di ba? I share my joy, di ba? My mom.
share nyo yun. Pero at the end of it, ano na itulong nun sa kanila? Baka naman nagdulot lang ng pagkaingit sa iba yan. Diba? Parang, oh, ito ako, yan ka lang. Di ba? Ang ganda ko. Ikaw hindi. Hindi na mga kapatid. Ano lang to? Self-reminder lang sa ating lahat. Parang, ano ba yung pinatutunguhan? Kasi we are, ano tayo dun eh, parang, ganun na ganun din eh. Din tayo, di ba? Minsan may mga pagkakataon nagiging ganun din naman ako. Anong pinatutunguhan? Let's share the gospel, di ba? Ay, palakpakan pala natin ang Diyos sa buhay ni Chin, di ba? Yan, palakpakan natin. Grabe. Dati mga post, yan, ganun, di ba? Yan, ganun, di ba? Ay, share pa ng gospel. Ay, alam mo, natuwa ako ba? Praise the Lord. Yung iba, gustong-gustong pinupost yung mga pagmumukha nila. Okay, nakakatuwa naman. Oy, hindi, nakakatuwa din kayo mag-post kasi nakaka-update yung mga tao sa inyo. Uy, okay na pala siya, nag-asawa na siya. Di ba, ang ganda rin naman. Hindi naman masama yun. Pero yung, alam mo yung parang, hindi na may mga magaganda. So, pray din natin sa Panginoon yan. So, yan ang command. So, next, mission. Pero mamaya na siguro yung mission, no? Sa isa pang command muna tayo. 3 command. Pangalawang command, you will baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Ano ba ibig sabihin, Pastor, pag babautismohan sila? Kayo, pag tinanong, ano babautismo? Anong pagkaunawa nyo doon? Baptism or babautismohan mo sila is, you will make them proclaim that they are dead, patay na yung dating sila at nabuhay na yung bagong sila. Sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Ulitin natin for the sake kay EJ. EJ, ang ano ibig sabihin ng bautismo? You will make the people proclaim na yung dating pagkatao nila ay namatay na at ang bagong pagkatao nila ay muling nabuhay sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. So yung ginagawa natin paglubog-lubog sa tubig, simbolismo yon. Pero ginagawa talaga yung publicly para makita ng maraming tao na ikaw ay tagasunod na ni Kristo. Ngayon, hindi mo na kailangan gawin yun halimbawa sa resort, doon ako para kita natin daw. Hindi mo na kailangan gawin yun. Pwede kang gawin privately, tas post mo sa FB. Yun yung mga magandang post. Amen? Kasi you are publicly announcing, I'm a follower of Christ. I believe in the Son, the Father, and the Holy Spirit. At yung dating ako, wala na yun. Hindi na po ako si Louie. Ito na pong bagong si Louie. Hindi dahil sa akin, kundi sa Ama, Anak, at sa Banal na Espiritu. Kaya nga, di ba, ang ibig sabihin ng baptism ay baptizo or immersion. Ibig sabihin, nilulubog. Pinapakita natin sa buong mundo na nililibing na si dating Eric at nung pagkaahon ay ang bagong Eric. Dating Cardax. Kasi matagal umahon, no? Babad natin ng matagal. Sinonrox pa, no? Diba? Pagkaangat, praise the Lord. Lazarus. Actually, si Lazarus yun ay magandang simbolismo ng pagkamatay at muling pagkabuhay niya. Yun talaga yun, pagkalibing. So iba, hindi mo kailangan ilubog, pwede mo nalang buhusan kasi hindi mo naman pwede. Kasi may mga matatanda na parang hindi kaya eh. Minsan binubuhusan na lang talaga. Basta mabuhusan yung buong katawan niya. Ngayon nga, may na-expect akong bautismo. Parang wala siya ngayon eh. So yun yung ibig sabihin ng sinasabi mo sa buhay mo, tagasunod ako ni Kristo. Yung dating ako, wala na yan. Kung may nakikita man kayo na dating ako, patay na yon, bumabalik na lang. Pero ito na ako. Kumbaga sinasabi mo sa mga tao, kung may expect ka sa akin, expect mo na may bago sa akin at may pagbabago mangyayari sa akin, hindi dahil binabago ako ng Panginoon, kundi dahil bago na talaga ako. Kapatid, ulitin ko sa iyo
Hindi ka binabago ni Lord para maging bago ka. Bago ka na eh. Kaya binabago ka ni Lord. Ayun yung patotoo na bago ka na. Nakikita mo yung pagbabago sa buhay mo. Alam mo, marami din sa atin, katulad nyo, kung alam nyo ilang beses din akong tumalikod sa Panginoon. 3 beses din halos. Kaya don't lose heart. Darating ka din sa pagiging seryoso mo sa faith at wag mo nang paabutin sa katulad ko na 3 beses. Napakadelikado nun. Halos hindi na ako makabalik. At makabalik man ako, durug na ako. Pagkatao ko talagang dinurog ng Panginoon para sumuko ako sa Kanya. Kaya sana wag ka na umabot dun sa punto na yun. Ngayon, sabi dito, kaya noong binautismohan kayo, namatay na tayo, nilibing na kasama niya kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay namuhay sa bagong buhay. Bagong buhay na tayo sa Diyos. Kaya, wag mo nang balikan pa kung sino yung dating ikaw. Patay na yon. At tayo naman, wag na nating ibalik pa sa isang tao yung dating siya dahil bago na siya eh. Magtulungan tayo na ipalala kung ano yung sino ka ba ngayon. Kung kausap mo yung kapatid mo sa pananampalataya, ang ipapaalala mo sa kanya palagi, hindi yung dati niyang nagawang mali, kundi yung mga kayang gawin ng Panginoon sa kanya dahil bago na siyang nilalang. New perspective, heavenly perspective. Sabi mo sa katabi mo, bago ka na. Kaya may pagbabagong nangyayari. Sabi magbago, bago din. Bago ka na, kaya babaguhin ka ng Panginoon. O, pwede rin naman, bago ka na, kaya magbago ka na. Kasi bago ka na eh, huwag mo nang balikan yung dating ikaw. Sa next slide, isa pang command, the Lord. Ano yung unang command pala? Unang command ay, go. Go. Go muna. O, go. Pangalawang command ay, baptize. Po-proclaim mo yung faith mo. Tuturuan mo sila na, dapat ikaw manampalataya ka kay Jesus. So, same pa rin ito, no? Third command, tuturuan daw ang mga tao na sumunod sa Diyos. Hindi sa iilan lang, sa lahat ng inuutos ng Panginoon. So, hindi tayo selective Christians. Ang bilin ng Diyos, para maging disipulo ang isang anak ng Diyos, o maging disipulo ang isang tao, tuturuan mo silang sundin hindi lang yung mga gusto nilang gawin. Tuturuan mo silang sundin maging yung mga ayaw nilang gawin. Dahil ang sabi ng Panginoon, lahat, hindi ilan lang. Yes? Ito na, in the last days, many false prophets will arise and will deceive many. And because lawlessness is multiplied, most people will grow cold. Sabi, darating sa uling panahon ang mga bulaang tagapagturo. Ano ang gagawin nila? Mga tagapagturo? Dahil dito, magiging matitigas ang ulo. Lawless, kumbaga walang sinusunod. Sarili lang yung gusto nilang sundin. At ano pa mangyayari? Turo ng pagmamahal ng Diyos, pero, ang sabi dito, people love will grow cold. Walang problema sa pagmamahal ng Diyos. Ang problema, yung pagmamahal nila sa Diyos. Alam niyo, maraming churches ganyan, ang gagaling talaga magturo ng pagmamahal ng Diyos. Pero they don't care kung yung pagmamahal ba ng mga tao na ito sa Diyos ay umiinit pa ba o nanlalamig na. Kasi alam niyo po, sabi ni Peter Tanchi, simula narinig ko to, di ko na nakalimutan eh. Ang Word of God, dalawa ang pwedeng gawin ng tao sa Word of God. Una, magbago. Pangalawa, lalong tumigas ang puso o ang ulo. Katulad ng mga Israelita. Araw-araw in the 40 years, nabubuhay sila sa grace ng Panginoon. And they cannot deny it. Pero ang tigas ng ulo nila. So ang misyon talaga, kung isang propeta, gato daw ang ginagawa ng propeta, ang false prophet pala. Kahit paanong tinuturo niya, pero
Kung ang bunga nun ng kanyang tinuturo, lalong nagiging matigas ang ulo ng tao, lawless, at lalo lang nanlalamig ang pagmamahal ng tao sa Diyos. Hindi pinag-uusapan dito yung pagmamahal ng Diyos sa tao, ha? Kasi madaling sabihin, mahal ka ng Diyos, eh. Tapos, hahayaan kang gawin yung mga maling ginagawa mo. Hayaan na manlamig ka sa pananampalataya. Yung tinuturo ko ba sa inyo, nagdudulot sa inyo ng pagkatigas ng inyong ulo? At yung pagtuturo ba sa inyo ng mga lingkod ng Panginoon dito, nagdudulot ba sa inyo ng lalong panlalamig niya sa pananampalataya sa Panginoon, ng pagmamahal sa Panginoon? Kasi pwede kong araw-arawin sabihin sa inyo, mahal ka ni Lord, eh. Gusto nyo, 10 years, sabihin ko sa inyo, mahal kayo ni Lord. Pero, hindi lahat mamahalin pabalik ang Panginoon. May mga church takot mawalan ng miyembro dahil ayaw ko magturo ng sin. Ayaw ko mag-disciple. Ayaw kong paalalahanan sila sa mga maling bagay na ginagawa nila. Ano ba nagpapalamig sa faith natin, mga kapatid? Kung tatanungin ko kayo, wala namang iba, sin lang eh. Tama? Ayun na naman yung nagpapalamig ng faith natin sa Panginoon eh. Pero masabihin, alam mong malinaw sa iyo, mahal ka ni Lord. Parang mga Israelita, no, alam nila. Araw-araw miracle eh. Araw-araw kagalakan. Araw-araw kasiyahan. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Pero ano nangyari sa kanila? Automatic ba na minahal nila pabalik ang Panginoon? Hindi. Kaya it's a challenge to us ng mga preacher. Minsan, talagang makapagtuturo kami ng mga paalala na tigilan natin yung ating mga kasalanan. Mahal ka ng Panginoon. Mahal niya tayo. So, ang false prophet, hindi lang siya daw nagtuturo ng maling turo. Maaring nagtuturo siya ng bagay na nasa Bible, ngunit kulang, kaya yung tinuturo niya ay hindi nagdudulot ng pagsunod ng tao sa Diyos, kundi lalo pa sila nanlalamig sa pananampalataya nila. O lalo lang nagiging religyoso, ang galing-galing sa church, pero in the private life, talagang napakasukdulan na pala. Yun ang nangyayari. So, mga kapatid, yan yung paalala ng Panginoon sa huling panahon. Tanungin ko kayo, at si Lord ang bahalang sumagot pa on your behalf. Kamusta na yung pagmamahal natin sa Panginoon? Pero mo sabihin, niligtas ako ng pagmamahal ng Diyos. Okay, amen. Kung alam mo talaga pagmamahal ng Diyos, mamahalin mo siya. Hindi mo maiwasang mahalin pabalik ang Panginoon. It's so irresistible. Pero hindi ka to, wag mo ikukumpara sa iba. Ikaw lang, mahalin mo lang si Lord. Kasi minsan, di ba, para nakita mo, buti pa si sister, brother, ganun yung kamahal si Lord, sana ganun din ako. Hindi kapatid, God is dealing with you individually. Huwag kang mag-alala, hindi niya tayo ididila sa group, individual. Ikaw lang, tanungin mo lang sa sarili mo, test your faith, mahal mo ba si Lord? Yan. Kamusta na yung pagmamahal mo sa Panginoon noon? Sa ngayon, at paano mo nakikita yung pagmamahal mo sa Panginoon sa mga susunod na panahon? O, nakikita natin sa ibang church, kahit mga matatanda, nagsiserve pa rin sa Lord, di ba? Kahit mga children, mga bata, kahit sino. Meron doktor, may abogado, nagsiserve pa rin sa Panginoon. Kahit may mga milyonaryo nagsiserve sa Lord. So what are our excuse? So, ayan ang command ni Lord. Hindi to opinion. Ito'y utos niya sa ating pagmimisyon. Hindi mo sila tuturuan ng gusto lang nilang marinig. Everything that the Lord has commanded. Of course, we will do it by love pa rin. Okay? Consideration. Dahil tao, pare-pareho tayong tao. Huwag tayong magsasalita na parang napaka-perfecto natin. May consideration kasi kapwa-tao mo naman niya. Alam mo yung hirap ng pagsunod sa Panginoon. Pero uncompromising. Ayun yung prinsipyo ko sa buhay. Dapat lagi akong considerate, pero not uncompromising. Kon-kon ako eh. Ayun yung lagi ko inisip, koko.
Considerate, pero dapat uncompromising. But the one who endures to the end will be saved. Ito, paborito natin verse 2. Ang manatiling tapat hanggang uli ay siyang maliligtas. Amen? Kapatid, ano bang ibig sabihin natin sa verse na ito, manatiling tapat hanggang uli? Ayan ba yung manatiling born again in religion hanggang huli? Kasi iba yung pagiging tapat eh. Yung tapat, pag sinabing tapat, you obey the Lord. Nandun yung obedience talaga. Hindi mo pwedeng sabihin, tapat ako kasi hindi ako lumipat ng Katoliko, hindi ako lumipat ng iglesia o ng dating daan, hindi ako nakinig kay Kibuloy o anong reliyon, nanatili akong tapat sa religion na ito. Ngayon malalaman mo kung tapat ka sa religion mo o tapat ka talaga sa Panginoon, not dahil makikita mo yan sa ikinikilos mo at estados ng pananampalataya. Pagkagising sa umaga, gagawin sa isang araw, pagsunod sa Panginoon. Pag sinabi nating tapat, yan yung bagay na kung ano yung sinabi ng Panginoon, sinisikap nating sundin. Hindi tayo tumitigil na sundin yung anong mga bagay na pinapagawa niya sa atin. We continue to grow. Kasi yun yung ibig sabihin ng katapadan eh. Balikan natin yung Israelita noon, di ba? Niligtas sila ng Panginoon. Parang tayo, niligtas, saved by the grace. Amen? Pagkalabas sila sa Exodus, they are set apart, sanctified by the Holy Spirit. Dinala sila saan? Sa disyerto, para masolo ni Lord. O kayo rin, tinanggap niyo ang Holy Spirit. Amen? Ngayon, mga kapatid, in 40 years, tayo ba yung mga bahagi ng Israelita na sumusunod o yung bahagi ng mga Israelitang matitigas ang ulo? Mga mahal ko, kasi alam nyo, ituturo ko mamaya nga yung wise builder na foolish, ano? Bruin mo, ilang taon mong tinayo yung bahay, tapos yung binagyo lang, nawala na. Gusto ko rin ipaalala sa inyo. Mamaya, pagbalik ng Panginoon, magulat-gulat lang din tayo. Kasi, hindi naman nyo ako kasama pag umarap sa Lord. Di ba, Pastor? Pastor, di ba kasama kita? Ikaw harap sa Diyos eh. Ako rin. Alam mo, yan din yung gumigising sa akin. Akala nyo kayo lang? Yung na, Lord, Lord. Di ba nagpalayas ako ng demonyo? Di ba nag-preach ako sa ICF? Sabihin sa akin, hindi kita nakikilala. Eh yun nga, mga nagpapalayas pa ng demonyo eh. Sino nagpalayas ng demonyo sa atin? Wala pa, no? Nagpalayas lang ng kapatid. Ayan, magaling tayo doon. No? Magpalayas sa mga kapatid. Hindi kasi may demonyo po eh. Haharap tayo sa Lord. Sana naman pinag-uusapan natin to bilang paalala lang, di ba, sa bawat isa. Kasi harap naman tayo talaga lahat sa Panginoon. Ikaw ba, tatanungin ka ng Panginoon ngayon, yan, di ba? Ayan naman talaga ginagawa ng Bible eh. You know the Bible is a mirror. Sino dito tumingin sa salamin? Anong intensyon mo pag tumitingin sa salamin? Pag maayos ang mukha mo, di ba? Pag may kulangot ka sa pisngi mo, ano gagawin mo? Okay lang yan. Diba tatanggalin mo? So ang word ni Lord, hindi to something na parang, Lord, alam mo, pinapamukha mo sa akin. Ayun na nga eh. Pinapamukha ko sa iyo para makita mo yung dapat mong tigilan, dapat mong gawin. Ulitin ko po, for the last time, lalaktawan na natin to. Ang manatiling tapat hanggang huli ay siyang maliligtas. Ano ibig sabihin nyo ng tapat? Dahil ang mga Israelita noon, kahit saan pumunta ang presensya ng Diyos, sumusunod. Pero sumusunod lang sila dahil saan?
Sa blessing. Kasi alam nila, pag lumayo sila sa Diyos, mamamatay sila. Magugutom sila, kakainin sila ng ahas at mga leon sa paligid. Ikaw ba, kapatid? Bakit ka ba nandito? Bakit ba 10 years, 20 years na tayong Christian? 30, 40 years na tayong Kristiyano? Dahil ba kapag lumayo tayo sa Panginoon, may impyerno tayo? Dahil mahal natin si Lord. Kung mahal mo si Lord, sinusunod mo siya. O walang ibang ano doon, black and white. If you love me, you keep my commandments. Hindi na para suriin ang buhay ng isa't isa, tayo na lang. Pastor, bakit ganyan ka magturo? Ganyan kasi ako mag-check ng sarili ko po, mga kapatid. Araw-araw kong sinusuri. Bakit ito kinakain ko? Bakit ito ginagawa ko? Ba't ito iniisip ko ngayong araw? Para ba to sa Panginoon? Para ba to sa akin? Makasarili ba to o para sa iba? Para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya, sa mga huling panahon, naharap tayo sa Diyos. Hindi mga kapatid. If you love me, you keep my commandments. Remember, kung sinabi ng Panginoon kay Peter, Peter, do you love me? Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ni Peter, yes, I love you. If you love me, ano sabi ni Lord? You feed my sheep. You bring the lost to the Lord. Huwag niyong tanggapin na tatanda na lang tayo, mamamatay tayo na hindi nag-Great Commission. Delikado yon. Mamamatay tayo na hindi man lang nagbabahagi ng Word of God. Delikado yon. Senyales yon na maaaring hindi pa natin lubusang natatanggap talaga yung pagliligtas ng Panginoon. Huwag kang papayag. Dahil wala na may ibang dahilan ba tayo nabubuhay dito. We are living because our purpose is to share the gospel of the Lord. The next. Tapos na yung last, sa burger na tayo. Sa patty. Sa mission natin. Actually, pag-uusapan naman natin ito next month eh. Pero, basahin na lang din natin. Yung sa patty po, yung mission. Diba? Yan, mission. To make disciples of all nations. You cannot be my disciple unless you love me more than your father, mother, wife, children, your brothers and sisters. You cannot follow me unless you love me more than you love your own life. You cannot be my disciple unless you carry your own cross and follow me. Sa John 8:31, if you keep on obeying what I have said, you truly are my disciple. Unless na ang Diyos lang ang pinakamamahal natin, we cannot be His disciple. That's the call. Ayan yung ating magiging estado. Hindi mo man nakikita pa yung sarili mo dyan, unti-unti man lang, di ba? At least man lang, si tatay muna. Okay, i-workout ko to, mamahalin ko muna ang Diyos higit sa tatay ko. Isa-isa mong tatanggalin yan. Sino ditong pagka-born again, si Lord na lang mahal niya agad at wala nang iba? Diba? Ayun yung talagang on fire na on fire. Kaya yung focal point. Pero you realize as time goes by, ay mahal ko pa pala yung pera, mahal ko pa pala yung sarili kong career, yung future ko. And that's fine. Ayan yung unti-unti nating tatanggalin. Tatanggalin ng Diyos sa ating mga buhay hanggang siya yung pinakamahal natin, higit sa lahat. Sino ditong gustong mahalin si Lord? Amen. Ngayon, kung ngayon pa lang ayaw mo na, hindi mo na talaga siya gagawang mahalin. Mahalin mo lang si Lord. Siya na yung mag-workout ng pagmamahal mo sa Kanya. Obey every day. Sabi ni Vlad,
Marami kasing tao gusto malaman talaga kung ano yung specific calling nila eh. Kung yung purpose nila. Sino dito, yung iba kasi gusto mag-mission, di ba? Maging misyonero, ganyan. Bago mo malaman yung kapatid, may mga specific or general calling pinapagawa sa atin si Lord. Bago malaman natin yung mga specific calling natin. Ngayon, ang ano ba yung mga specific calling? Actually, sa Bible, wala naman nilagay na misyonaryo eh. Di ba ang sinabi na specific calling, apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher, pati ibang giftings? Hindi mo malalaman yung mga calling mo na yun kung yung mga general calling ng Panginoon sa lahat ng tao ay hindi natin ginagawa. Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa atin generally? Share the gospel. Stop sinning. Obey the Lord. Yun lang naman eh. Ngayon, pag ginagawa mo yun, syempre, doon na ibibigay sa'yo ni Lord kasi responsible ka na sa general calling, doon na malalaman yung kung ikaw ba ay magpapastor, kung ikaw ba ay maglo-lawyer, magdodoktor, at sa pamamagitan nun ay doon ka magpapahayag ng mabuting balita. At saka mo malalaman yon. Bago ka maging giant killer, you need to be a lion killer. You kill your own lion, sabi, di ba, ni Vlad? Kung nakikinig kayo sa mga podcast niya. Tayo, pinoproblema natin, ano ba talagang calling ko, ganyan-ganyan. Kapatid, kung hindi mo pa alam, last time nga may kausap ako, hindi niya alam kung magpapastor siya eh. Sabi ko lang sa kanya, alam mo, sundin mo lang si Lord kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Magpakabait ka, live a righteous life, stop sinning, and gawin mo yung mga bagay na pinapagawa ni Lord. And technically, yung pag-share ng gospel. Gawin mo lang yun, tapos unti-unti malalaman mo kung ano yung calling mo sa Panginoon. Okay? Gusto ko magpastor, hindi mo nga ginagawa yung general calling mo pa eh. Gawin mo muna yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Gawin mo bilang kabataan, ano ka ba bilang kabataan? Igalang ang mga magulang, sundin mo yung ama't ina. Bilang professional, ano ba yung dapat mong ginagawa? Gawin mo yun. Young pro. Kung hindi mo ginagawa yun, paano malaman yung specific calling mo pa? Diba? Huwag tayo agad ano kaya ako, missionary? Okay naman yun, wala namang problema doon. Gawin muna natin yung mga basic things. Doon natin malalaman kung tinawag ng Panginoon. Ako rin naman, ganun din ako eh. Buti nga, nakapagtapos muna ako ng secular, nakapagtrabaho pa ng secular. And that's when I realized, hindi ako dito tinawag ng Panginoon. Gawin lang natin muna kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa atin. So, obey the Lord. Next po. Huwag naman tayo masyadong sensitive pag sinabing obedience. Dapat nga, yun yung ating motivation, di ba? Pag naririnig natin obedience, may joy, imbis na parang burden. Tama, mga kapatid? Next. Sa last part na. Ito, promise. So, mabigat yan, pero ang mahalaga, pinagigitnaan siya ng dalawang pangako ng ating Panginoon. Sabi, and behold, I am with you always, even to the end of the age. Sa verse na ito, sabi rin, katulad nga ng binasa kanina, to the ends of the earth. Anong pinagkaiba ng dalawa? Yung isa, to the ends of the age. Yung isa naman, to the ends of the earth. Ibig sabihin, sasamahan ka ni Lord kahit saan at kahit kailan. Kaya palakpakan natin sa Lord sa bagay na yan. Kahit anong pang tahakin mo, anong mang gawin mo sa buhay mo, expect mo, sasamahan ka ni Lord. Hindi ka niya iiwan ni pababayaan man. Amen? Ewan ko lang kung gaano natin tinatanggap, pero yun ang katotohanan sa lahat ng ating tatahakin sa buhay. Pero mga kapatid, may dalawang bagay na pinagkaiba. Sa next po, para mabilis na natin matapos. No? Magkaiba to. Yung sasabihin mo na, samahan mo ako, Lord, sa gagawin ko. Sa gagawin ko ang kalooban mo, Lord, para makasama ka. Anong pinagkaiba ng dalawa? Alin dito
ang self-centered, alin dito, ang God-centered na pagsama ng Diyos. Alin dyan yung makasarili, hindi naman makasarili, yung parang nakatuon sa Kanya. At yung isa nakatuon sa Diyos. Yan. Ito, pag sinabi mo to, samahan mo ko, Lord, sa mga gagawin ko, parang sinasabi mo, Lord, gagawa ako ng mga bagay, tatahakin ko ito, gagawin ko ito, samahan mo ko. Pero ito naman, pag sinabi, ito, iba yung, parang pareho sila, pero iba yung gusto ng patungkulan nito. Gagawin ko yung kalooban mo, Lord, kasi gusto kitang makasama. Maraming tao sa mundo gusto silang samahan ng Panginoon. Sa mga gagawin nila sa buhay nila. Sa mga pangarap nyo, sasamahan talaga kayo ng Panginoon. At dito, para mas maintindihan nyo, yung last verse natin, Eric, pakipula po. Ito yung sabi ni Moses. Bago natin basahin yan, ito yung sinabi ng Diyos kay Moses. Pumunta na kayo doon sa promised land. Papadala ko yung mga anghel ko doon para patayin lahat ng kaaway ninyo. Pumunta na kayo, mauna yung mga angel nyo, pero ito, hindi ko kayo samahan. You will get the promise. Kasi for my name's sake eh. Diba ganun ang Panginoon? Gagawin niya eh. Iba yung alam mong ramdam mo sinasamahan ka ni Lord kasi nakukuha mo yung gusto mo, mga pinapanalangin mo. Pero ito yung sinabi ni Moses. Sabi ng Diyos sa kanya, my presence shall go with you and I will give you rest. Tas, dinugtungan ni Moses. Kumbaga para siyang isang bata dito na, oo nga Lord, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. Kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na kaming dalin doon. Lord, ayaw ko. Huwag na lang maging abogado, Lord, kung hindi kita makakasama doon. Pero Lord, kung sasamahan mo ako doon, kung nandun ka, pupunta ako doon. Ganun ba tayo sa ating mga pangarap ngayon? Alam niyo, mga secret agent kayo ni Lord. Ilalagay kayo kung saan-saan kayong mga ahensya, gobyerno, saang kumpanya, saang business, at kung saan-saan, at sa pinakamalayong lugar. Ayun yung pinaka-goal talaga. Pero alam niyo mga kapatid, yan, dapat ang hangarin natin. Kung meron man tayong tatahakin sa buhay, yan yung sisiguraduhin nyo sa buhay nyo. Lord, kung hindi lang din kita kasama doon at manlalamig lang din ako sa faith, wag na lang. Kung tatalikuran kita dahil dito, wag na lang, Panginoon. Alam mo, naging prinsipyo ko yun sa pinakahuli kong trabaho eh. Naalala ko pa noon, umiyak pa ako doon, sinking deep. Kasi natanggap na naman ako sa trabaho na puno ng kasalanan, call center. Eh doon ako nadali ng mga chicks. Doon ako nadali ng makamundong pera, di ba, J. Marie? Doon mga nadadali. Nandun ang mga makamundo. Nandun ang hindi magandang gawain. Kaya bago ko tanggapin yung iniiyak ko na sa Panginoon, Lord, please, wag po. Kung babalik lang ako sa dati kong buhay, wag na lang, maigipang wala na lang akong pera. Pero hindi naman yun ang gusto ng Panginoon, syempre. Kaya tinanggap ko yung trabaho, ayun yung pinaka-best work na natanggap ko. Pero nandun yung mga pinaka-matitinding temptation din, no? Nandun yung mga pinaka-magaganda, pinaka-matatalino, yung mga supervisor dun, sasabayan ka sa elevator, gano'n. Eh, faithful na ako noon, di ba? Huwag kang mag-alala, di ba? Faithful na tayo noon eh. Binago na tayo ni Lord. Nagtatights na rin ako noon, di ba? Pero mga una kong trabaho, alam ko, takot ako magtrabaho kasi alam ko nalalayo ako sa Panginoon eh. Pero syempre, it doesn't mean na wag na ako magtrabaho dahil wala namang mangyayari sa akin.
Diba? Alangan namang yung pamilya ko, nagugutom. Tapos may bubuin akong pamilya, di ba? Wala akong trabaho. Kaya kailangan ko rin talaga. Hindi ko alam kung ano pa kung mag-full time ba ako sa Panginoon. So, kaysa walang ginagawa, dapat alamin ko kung ano yung calling ko sa Panginoon, kung ano yung dapat kong gawin. Kaya yun, ayun yung moment na ayun yung best work ko dahil doon ko pinaka nag-glorify si Lord. Doon ako hindi nag-cheeks, doon ako nakilala bilang Kristiyano. Alam niyo yung promotion ko as a trainer, ang tinuro ko doon, gospel. Sila nagturo paano magluto ng itlog, English kasi kailangan mo daw kunwari, mga trainee sila, tapos, ang dadaya ng mga kasabayan ko, para daw madali yung English, magtuturo ako paano magluto ng itlog. Ako naman, magsishare ba ako ng gospel, Lord? Kasi baka ma-offend, di ako lalo ma-promote To God be the glory naman. Nangyari naman. Mga kapatid, ganun talaga You give it all to God. Kung may tatahakin ka man, siguraduhin mo sa Panginoon, Lord. Kung wala ka dun, wag na. Pero titignan ko muna. Pag nakikita ko na yung sarili ko na hindi ako doon, titigilan ko. Kasi di natin alam tama po ba? You don't know what we are pursuing But as you stay in the Lord, you try kesa yung wala. Diba? You try. You discover kung ano yung mga pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Kaya sabi ni Moses dito, sana katulad din natin siya. Marami sa atin gusto nating samahan tayo ng Panginoon dahil gusto nating magtagumpay sa mga personal nating hangarin sa buhay. Alam mo kapatid, mga Israelita yun, na matitigas ang ulo. Sama ng sama kay Lord. Kasi gusto nila yung blessing ni Lord. Pero may mga Israelitang sumusunod doon kasi gusto nila si Lord. Katulad ni Moses. Kahit wag na yung promised land, okay lang, mahalaga sa akin, ikaw. Ngayon, ito ang Great Commission, mga kapatid. Magkaroon kayo ng ibang pananaw sa Great Commission. Hanggat hindi ka nag-e-ebanghelyo, nag-share ng gospel, hindi mo mararanasan yung ibang pagsama ng Panginoon sa iyo. Alam mo, nakasama mo si Lord, amen? Pero iba yung pagsama ni Lord kapag pinupuntahan mo yung bagay na pinapupuntahan sa iyo ng Panginoon. Iba yun. Iba yun sa araw-araw na pagsama ng Panginoon. Pag ikaw mismo, may sabi ng Lord, puntahan mo to, sharean mo to, at ginawa mo, ibang pagsama yun, kapatid. Ikaw na mismo yung pumupunta sa presensya ng Panginoon. Gustong-gusto natin kanta nila, your goodness is running after. Masarap naman talaga yun. Kahit di naman ako, I will sing it with all my heart. Pero iba yung ikaw yung nagkakandara pa na sumunod sa Diyos. Yung talagang iniiyak mo, Lord, gusto ko itong sundin, nahihirapan, iyak mo, sundin mo sa Panginoon. Gawin mo, kapatid, at mararanasan mo ang ibang pagsama ng Diyos sa iyo. Share the gospel. Huwag ka matakot, kasama mo si Lord. Kahit sino pa sinishare mo, kahit saan ka ba, kahit pa Amerikano yan, di ba? Kahit pa Chinese yan. Alam mo, personally, ayoko na ni Chinese mag-share kasi galit ako sa Chinese. May personal na ano na ako sa kanila, parang Hudyo at Hintil. Ganun pala yung nararamdaman ng mga Israeli. Kasi pag may pasayro akong Chinese, feeling ko ang baba ng tingin sa akin, parang kulang na lang, parang, ito barya. Parang nililimusan, parang hindi bayad yung natatanggap ko lagi pag Chinese pasayro ko. Parang laging limos. Parang ang baba ng tingin sa akin itong mga to. Hindi mo nila alam, sasakyan ko to. Gusto ko sabihin sa kanila, sasakyan ko to, nakikisakay ka lang Siyempre, kailangan ko kumita, parang nakasimangot sila pag nagbabayad, tas ang baba ng tingin nila sa'yo. Parang nararamdaman ko, ganito pala yung nararamdaman ng mga Hudyo. Kaya pala yung mga Hudyo, no? Gusto mo bang paulanin na namin ng apoy yan? Mga Samaritano na yan. Ako rin, parang minsan naiisip ko rin yan, ba't ko si-sharean tong Chinese na to? Sino ba sila? Para sharean ng gospel. Pero, change your heart, Pastor. Change your heart. Love them. Ibigin mo yan kahit ganyan ang tingin sa'yo, dapat mahalin mo pa rin sila para sa Panginoon. At ang Diyos na ang bahala. Basta gawin lang natin yung ating bahagi. So, burger kayo sa akin, mga kabanay. Huwag niyong kakalimutan yan. Ang Great Commission is consisting of
pinagigitnaan siya ng dalawang pangako. Meron siyang command at meron tayong mission. Pinaka-main purpose. So let's all stand and let's pray to the Lord. Panginoon, ang iyong salita ay tulad ng isang tabak na magkabilang talim, at ito ay tumatagos hindi lamang sa aming katawan, kundi sa nagdudugtong sa aming kaluluwa at espiritu. Maraming Panginoon, nakaramdam kami ng kagalakan, excitement dahil may mga pangako ka na nakaatang para sa mga anak mo na susunod sa iyo. Maaring kami nasaktan din dahil naalala namin yung aming pagkukulang at aming mga bagay na kinakatakutan namin at hindi pa namin nasasagawa sa ngayon. Pero hindi namin maitatanggi na yun ang katotohanan, Panginoon. At tinatanggap namin, ito may masarap tanggapin, magaan, o ito may mabigat sa aming damdamin. Ngunit hindi nagbabago ang katotohanan ng iyong salita. Panginoon, pinapanalangin ko ang mga anak mo na nagmamahal sa iyo. Ikaw po ang nakakakilala sa kanila. Ikaw ang nakababatid ng kanilang pagmamahal sa iyo. At ang pagmamahal na ito'y nakatakda upang lumago at lalo pang mag-apoy ang kanilang masidhing damdamin sa iyong ginawang pag-ibig sa kanila. Kaya naman po, kung ano man po ang kanilang mga pangailangan, ay katagpuin mo po ito, Panginoon. Ginawa ko na po ang bahagi upang ituro ang katotohanan sa abot ng aking makakaya. Ngunit ikaw ang Panginoon, ang iyong mga salita ay may mga kaparaanan na magbabago ng aming sitwasyon at direksyon ng aming pananampalataya. Bless, Panginoon, mula sa mga kabataan hanggang sa mga elders, mga nakasama dito, maging sa online. Magmistula kaming mga tao na nakarinig at magsasagawa ng iyong salita. O sino man po, Panginoon, nangangailangan ng pagkalinga at ang pag-aaruga, pag-aaliw ng iyong presensya dahil sa kalungkutan kanilang nararamdaman, ay yakapin mo sila, Lord. Bigkisin mo sila, Panginoon. Encourage them, Lord, with the Holy Spirit. Ngunit kung sino man sa amin ay tila ba't hanggang ngayon nagkikipit balikad at nagdetengang kawali, Panginoon, at ayaw tanggapin ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo, Panginoon, ang pagdidisiplina. Ngunit hanggat maaari, Panginoon, ay matanggap namin ito ng may kahabagan, mercy and grace sa amin. And Lord, we trust you, Lord. Ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na dapat naming maranasan mula sa aming mabuting amang nasa langit. Kaya kumilos ka, Holy Spirit. Malaya ka, Panginoon. Let your will be done. Higit sa aming pagdanais sa buhay na ito. Babalik ka, Panginoon, at datnan mo kami na nagagawa namin ang aming bahagi para sa iyong kaluwalhatian. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Tayo po yung magbigay na sa gawain.